ngayon na may social media, may Google, di ba? So, baka mamaya, alam mo yun, yung parang feeling ko mas magaling ka na kasi yung tatay mo or yung alimbawa yung magulang mo, hindi sanay mag-Google, di ba? Ikaw, sanay ka mag-Google. So, kahit ano mang gusto mo, halimbawa, o paano magluto ng ganito, masasearch mo na. Di ba? So, yung may mga season po tayo na gano'n, akala natin, alam na natin lahat. Okay? Pero, eto po palang panahon na to, nakabataan at bata tayo. Ito yung season of learning natin. Ibig sabihin, hindi pa natin alam lahat. Okay? At kailangan natin magpaturo. Kailangan natin magpaturo sa Panginoon. Kailangan natin magpaturo sa mga leaders natin, sa pastor natin. Dahil again, hindi po natin alam lahat. And sa ating mga kabataan, kasama pa rin mo sa mga kabataan. Ayan. Kapag may gagawin po tayo, ask yourself, okay, dahil ito yung season ko, okay, ano yung dapat kong matutunan sa mga kabataan ko ito? Siyempre sa mga magulang po natin, alam po natin, meron pa rin po kailangan matutunan. Amen po? So yun. Pero, ano ba yung kailangan kong matutunan sa season na ito na binibigay sa akin ng Panginoon? At ano ba yung dapat kong gawin sa season na ito? Halimbawa, nag-aaral ka. Diba? Tapos, ang daming, halimbawa po, meron naman po talaga mga nagtatrabaho habang nag-aaral, so okay lang naman po yun. Pero ang daming opportunity para ilihis ka doon sa landas or sa season na meron ka dapat. Okay? Ngayon mga kabataan, nalaman natin na, ito yung season na binigay sa akin ng Panginoon. Dito ako mag-focus. Okay? Alam niyo po, sa social media ngayon, kapag hindi po tayo guarded, yung ako po kasi minsan pag wala po akong ginagawa, nag-scroll ako sa Facebook. Tapos minsan naisip ko naman, ang ganda naman ang buhay niya. Hala, nakakapag-travel na siya. Tapos ako nandito, syempre po, nakapanganak ko lang, kasi hindi pa kami talaga makakaalis-alis. Tapos naisip ko na, hala, ang ganda ng buhay niya. Okay? Nako-compare ko yung buhay ko sa buhay niya. And to think po, na magkaiba kami ng season. Yung pinag-recommend sa akin, parang, anak, hindi yan yung season mo. Eto muna yung season mo. Okay? Pagka po kasi kinumpare natin yung sarili natin sa iba, hindi na natin na-appreciate kung saan tayo nilagay ng Panginoon ngayon. Amen po? Amen. Diba? Parang naisip mo na lang, gusto mo na lang yung buhay ng iba. Okay? At again, malaki po ang tulong sa atin ng social media, pero kung hindi po tayo magiging guarded, ayan, baka po ma-fall tayo. Ang tawag po doon, comparison trap. So natatrap po tayo sa pag-compare natin sa sarili natin sa iba. Ayan. Kung may, tayo po mga young professionals, dito na po pala ako, hindi na po pala ako kabataan. Yung mga young professionals na nagtatrabaho, ayan, kung nasaan ka mang work ngayon, ayan, yan, that's your season, honor God in that season. Naalala ko po, meron po ako isang Korean missionary na nakilala. Sabi niya po sa akin, naniniwala po siya na hindi lang po sa loob ng church ang ministry. Okay, maganda po yun na nagpapaho ka, kumakanta ka sa church, nag-speak ka, nagtuturo ka. Pero kung nasaan kang trabaho, kung nasaan kang lugar, iyon yung ministry mo. Okay? So kung mga kabataan, kung nasa school kayo, that is your ministry as well. Mga young professionals, kung saan po tayo nagtatrabaho, that is our ministry. Sa atin po mga nanay, at kung may mga tatay man po nandito, that is our ministry. Yung bahay po natin. Yung pamilya po natin. Amen? Ayan. Kung ngayon po, alam ko po, nasa season of parenting po kami. Ayan. Nasa season po kami na kami naging magulang. Ito pong season na ito ay hindi po madali. Okay? Remind ko na yung mga kabataan, mga anak. Ay, kung nag-iisip kayo na nasa kabataan ka pa lang, tapos gusto ko na mag-jump sa another season, ay gusto ko na mag-aanak, ganyan. Ay naku po, hindi po madali. Okay? Mas maganda na nasulit mo na yung pagiging kabataan mo bago ka tumalon sa bagong season. Bakit? Kasi kapag hindi, mamimiss mo yan. Ang tawag sa mga kabataan po ngayon, relapse. Familiar? Di ba relapse malala? Di ba? Parang nakatulala ka na lang kasi iniisip mo, ay, dapat pala, in-enjoy ko yung pagiging kabataan ko. Okay? So yun, so enjoyin mo muna yung season na kung nasaan ka ngayon. At kapag season mo na para maging magulang ka, ayan, ma-enjoy mo na siya. Alam niyo po ba, syempre po minsan namimiss ko pa rin na, ay, nakabataan ako, sobrang available nung time ko, kahit saan,
kahit saan po ako dahil ni Pastor, di ba? Anak, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan, may gusto tayo sa ganito, sa ganyan. Pumupunta po talaga ako kasi available ako eh. Di ba? Pero ngayon, na nasa season of pagiging nanay na po ako, at ang anak ko po ay hindi ko pa pwedeng dalhin kung saan-saan. Di ba? Minsan nami-miss ko, pero wala po akong regret. Ay, dapat pala, hindi ko rin, hindi. Kasi na-enjoy ko na yung season na yun. Okay, sa mga kabataan, enjoy your season, paalala. At sa ating po mga nanay, enjoy po natin yung season natin. Dahil alam mo po na hindi sa lahat ng pagkakataon ay baby sila. Diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon clingy sila sa atin. Dadating yung point na, ayun na, feeling na nila, alam na nila lahat. Diba? Parang hindi ka na nila kailangan. So, enjoy lang po natin yung season na yun. Ayan, number 2 po, malapit ako na sa baby. Ayan, number 2, be strong and courageous. Sabihin mo sa katabi mo, be strong and courageous. Alam niyo po, yun di ba sinabi ng Panginoon, dadalhin ko na kayo sa lupang pangako. Alam niyo po, hindi madali yun. Hindi madali. Kung babasahin niyo po yung buong Joshua, napakarami po nilang pinagdaanan bago sila makapunta sa promised land. Kaya po pala sinabi ng Panginoon na lakasan mo ang iyong loob, tapangan mo. Okay, bakit? Magpakatatag ka kasi ang journey papunta sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi madali. Ayan. Ngayon po, akala po natin kapag nakilala na natin ng Panginoon, madali na yung buhay. Ay, pagpapalain na ako, nagsisimba na ako, di ba? Parang hindi po natin, kumbaga parang, nung nandyan na yung mga struggles, nandyan na yung mga lubak-lubak, paliko-liko, pataas, pababa, ng pagiging isang Kristiyano, doon natin na-realize na, hindi pala masayang tunay ang buhay ng Kristiyano, di ba? Marami palang struggles, okay? Pero, ang maganda po doon ay binibigyan po tayo ng salita ng Diyos para magpalakas, para tatagan ang ating loob. Paano po ba itong be strong and courageous, di ba? Dapat po ba pag kami nakano sa'yo, sasapakin mo agad, di ba? Kasi tapakan mo na yung loob ko, sabi ko, di ba? Hindi ba? Sabi po sa Joshua 1:8, ayan, balik po tayo, isang verse lang po ito. Ito po yung sinabi ng Lord bago yung Joshua 1:9. Sabi po dyan, ayan, Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaan, ayan, keep the book of the law always on your lips. Sabi ko sa Tagalog, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, yung Bible. Pagbulay-bulayan mo yung araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. Iyon po pala yung pagiging strong at courageous. Pagiging malakas, nakukunin mo yung lakas mo sa salita ng Diyos. Di ba? Yung pagiging malakas at tapang ng loob, nakukunin mo yung tapang ng loob mo sa Diyos. Alam niyo po sila Moses, sila Joshua, si King David, sa Bible po, bago sila lumaban, nagpa-pray po sila. Okay, Lord, kailangan po ba namin itong labanan? Pag sinabi ni Lord na anak, hindi, matatalo kayo. Hindi sila lumalaban. Pag sinabi ng Lord na sige anak, lumabang kayo, mananalo kayo, lumalaban sila. Pag nakalimutan nilang mag-pray, tapos lumaban sila, talo sila for sure. At malaki po, marami pong namamatay, malaki yung casualty. Okay, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kapag kinalimutan natin ng Diyos, okay, kinalimutan natin ang salita niya, kinalimutan natin magdasal, kung nasa ang season man po tayo ng ating buhay, ayan, maaaring matiba tayo ng landas, maaaring hindi po natin siya ma-honor sa kung anong season man po tayo nandoon. Okay po? So kaya, sabihin niyo nga po sa katabi mo, kailangan mo ng Word of God. Ayan. At ngayon po, ayan, every Sunday, di ba po nakakapakinig tayo ng Word of God? Pero paano po yung Monday to Saturday natin? Paano yun? Or everyday, dapat may panlaban ka, tapos pagdating ng Monday, wala ng Word of God. Alam niyo po, meron pong Bible app, tapos nag-notify po yung everyday ng verse of the day. Pwede na po yun, di ba? Basahin po yung verse of the day, tapos may video na pwede po panoorin. So yun po, pwede na po yun, at pwede po natin panghawakan yung verse na yun araw-araw.
Ngayon po, ganun po yung ginagawa ko dahil sobrang busy ko po bilang nanay. So, yun na, pag nag-notif po yun, pipindutin ko lang, papanoorin ko siya, at yun na po yung pangahawakan ko. Panlaban ko na po yun sa buong maghapon. Again po, yung pagiging strong and courageous po na ito ay pagiging strong and full of courage na kukunin po sa salita ng Diyos. Pangatlo po, ayan, sabi po dito, seasons may change, stays the same. Ito ang ating panahon, pero parehong Diyos yung sinasamba natin. Yung mga estudyante po, hindi naman tayo forever mag-aaral. Magtatrabaho ka rin. Okay? So, chill ka lang. Yung iba po kasi, ako po nung, alam ko po, dahil po sa, hindi naman din po kasi kami well off, so talaga po nagtatrabaho ako habang nag-aaral. Okay? Pero kung kaya mo naman lang hindi, sige lang, i-chill mo lang ang buhay. Okay? Dahil dadating sa mundo na magtatrabaho ka rin. Okay? Ganun din po sa mga magulang, ano man po yung mga season na pinagdadaanan natin, it will change. Mababago din yan. Matatapos din yan. Okay? Kung napundong man ang problema ngayon, matatapos din. Yun nga lang po, kung masaya ka ngayon, sad to say, matatapos din po yan. Dahil ganun po ang buhay. May masaya, may malungkot. Kung nasaan ka man ngayon, hanggang hindi ka pa kinukuha ng Lord. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Di pa naman po kinukuha, ano? Hindi pa po yan yung end point. Okay? Magkakaroon pa po kayo ng iba't ibang season sa buhay niyo. Pero alam niyo po, ang comforting po doon. Ayan. Bago man po yung season na pagdadaanan natin, ang Panginoon po ay tapat sa habang panahon. Amen. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And last na po, last na. Okay. Ang pangako ng Lord.